3 araw na ang nakalipas nang bumalik ako sa taong 1,961. Pinalaki ako ng isang mayamang pamilya sa syudad. Kahapon, nalaman ng kinagisnan kong ina na hindi nila ako tunay na anak. At gusto nilang paalisin ako pabalik sa probinsya. Sa panahong ito, ang pagbalik sa probinsya ay parang paghihintay na rin sa kamatayan. Anong nangyayari? Umiilaw ang jade pendant ko. Nasaan ako? May nakatagong mahiwagang bukid sa loob ng jade pendant. Ito. Ang butong nahulog ay agad na naging sunflower. Para itong isang mahiwagang bukid mula sa mga alamat. Dahil sa espasyong ito ng mahiwagang bukid, hindi na ako magugutom. Uwi ako sa probinsya. Bibigyan ko ng magandang buhay ang mga tunay kong magulang. Ang jade pendant ay naging isang mahiwagang bukid. Hanggat gusto ko, pwede akong pumasok at lumabas kahit kailan. Ayusin ko na ang mga gamit ko para umuwi sa probinsya. Su Changge, bakit ang bagal mo? Ako ang tunay na anak ng pamilyang ito. Ninakaw mo ang 18 taon ng buhay ko sa syudad. Kung hindi ka paalis. Gusto mo bang saktan kita? Changge, nakauwi na sa syudad ang tunay kong anak. Walang mag-aalaga sa mga tunay mong magulang sa probinsya. Kaya mas mabuting umuwi ka na. Nanay, tatay. Handa po akong umuwi sa probinsya. Ikaw ang nagsabi niya na. Bawal nang magbago ang isip mo. Ang tunay nilang anak ay may masamang ugali. Siguradong hindi na magiging mapayapa ang pamilyang ito. CJ, ako na mismo ang maghahatid sa iyo sa Xu Family Village. Kapag nakasama ko na ang mga tunay kong magulang, siguradong tutulungan ko silang yumaman. Sandali lang. Kailangan ko munang suriin kung may ninakaw ka bang gamit sa amin. Iwan mo iyang fountain pen. Binili namin iyan para sa anak namin, hindi para sa iyo. Ang fountain pen na ito ay regalo sa akin ni tatay. Mula bata pa ako, napakabuti na niya po sa akin. Iwan mo iyang fountain pen na yan. Ang iba pang mga gamit, pwede mo nang dalhin. Aray ko, anak ko. Naku, ayos ka lang ba? Nakita mo naman siguro. Hindi ko po siya hinawakan. Bakit ka umiiwas? Kung hindi ka umiwas, babagsak ba siya ng ganito kalakas? Sa tingin ko ay sinadya mo talaga ito. Sa ginagawa mong iyan, sinusuklian mo ba ang pag-aaruga namin ng tatay mo sa iyo sa loob ng 18 taon? Ang fountain pen na ito ay binili ng tatay ko. Kung ano ang sa tatay ko ay akin na rin. Subukan mong kunin yan. Tama na. Isang fountain pen lang yan. Kailangan ba talagang mag-iskandalo ng ganito? Ang kaunting gamit na ito ay hindi pa sapat. Tama na yan. Changge, kahit papaano ako ang kinagisnan mong ama. Kung hindi maganda ang trato sa iyo ng tunay mong magulang, pwede kang lumapit sa akin kahit kailan. Ang tunay kong anak ay nasanay sa maling pagpapalaki sa probinsya. Hayaan mo at didisiplinahin ko siya. Kunin mo ang perang ito. Sa bagay, hindi kasing ganda ng syudad ang buhay sa probinsya. Magandang araw po, Director Lee. Si Zhao Xiangyang ang pinakamatalik kong kaibigan. Mukhang pumunta talaga siya rito para ihatid ako. Pareho kayong kabataan, magkakaintindihan kayo. Sige, lumakad na kayo. Nang araw na iyon sa harap ng pinto sa ibang bayan. Ang lumipas na damdamin ay patuloy na umaagos. Ngunit sa paglubog ng araw, Changji, talagang maninirahan ka na ba sa probinsya? Ikaw ang isa sa 3 pinakamatalinong estudyante sa ating syudad. Pambato ka pa naman sa pinakamagandang unibersidad. Paano ka pa makakapag-aral doon sa probinsya? Mayroon na akong mahiwagang bukid ngayon. Mas komportable sa probinsya kaysa sa syudad. Ayos lang iyon, mamaya kapag huminto ang boss. May mga nakababata pa akong kapatid na babae.
Kailangan ko silang ibili ng regalo dahil unang pagkikita namin. Okay lang ba? Change. Sigurado ka bang ito ang bahay niyo? Kapatid, kung may kailangan ka balang araw, sabihin mo lang sa akin. Susungin ko ang lahat ng panganib para tulungan ka. CJ. Ako nga pala ang pangalawa mong kapatid, Siksuk Siufang. Ako ang pangatlo, Siksuk Siusu. Siusu, siya ang tunay nating kuya mula sa syudad. Papasukin mo muna sila, tatawagin ko lang ang mga matatanda. Mga kuya, pasok po kayo. Ang dilim naman sa loob ng bahay na ito. Ito. Bilang kaisa-isang anak na lalaki, ikaw Li Chang'e. Ni hindi ka man lang tumulong sa gawain at palagi mo pang sinasaktan si Naxiuzu. Ngayong nandito na ako, gagamitin ko ang mahiwagang bukid. Siguradong bibigyan ko kayong lahat ng magandang buhay. Siuzu, tingnan mo kung anong dala ni Kuya para sa'yo. Kuya, may mga gagawin pa po ako. Maupo po muna kayo. Ang braso ng batang ito ay puro pasa. Siguradong gawa ito ni Li Chang'e. Kumuha lang talaga ng sakit sa ulo ang kinagisnan mong ina. Magdurusa siya sa hinaharap. Anak ko, nakauwi ka na rin sa wakas. Nanay, Anak ko, ikaw ay sarili kong dugo at laman. 18 taon. Nakauwi ka na rin sa wakas. hahaha. Tatay, nakauwi na po ako. Mabuti at nakauwi ka na. Mabuti at nakauwi ka na. Oh. Puro matamis ito sa loob. Halikayo, pumila kayo ng maayos, isa-isa lang. Mga bata, halina kayong kumuha ng matamis. Tingnan mo siya. Napakabait ng batang ito. Magalang at hindi madamot. Mas mabuti siya kaysa sa pilyo at walang kwentang si Li Chang'e. Nga, si Li Chang'e, inaagaw pa niya ang pagkain ng sarili niyang kapatid. Kahit ang pagkain ng ibang bata sa baryo ay hindi niya pinapalagpas. Ang patay gutom na iyon ay walang sinabi kumpara kay Chang'e. Maswerte ang mag-asawang ito. Ngayon ay gagamitin ko na ang mahiwagang bukid para yumaman. Tatanungin ko sina tatay at nanay kung mayroon silang mga buto ng pananim. Aling Qin, anong nangyari? Ano pa ba? Nakauwi na ang tunay na anak ni Director Lee. Narinig ko na pinaalis ni Li Chang'e Siksu Chang'e. Itinaob niya pa raw ang mesa at gumawa ng gulo ng matagal. Buti nga, pinalayas nila ang matalinong estudyanteng si Chang'e. Para lang sa isang nambubugbog ng kapatid at kinasusok lamang si Li Chang'e. May kalalagyan pa sa hinaharap ang pamilyang ito. Sinabi mo pa. Chang'e, tingnan mo kung anong dala ni ate para sa iyo. Li Chang'e, anong ginagawa mo rito? Akin na iyan. Suklay kong kahoy iyan na bigay ni Chang'e. Ibalik mo sa akin iyan. Ang probinsya nung Siksu Chang'e na yon ay matagal nang ipinadala ni tatay sa probinsya. Ang mga gamit na iniwan niya, pwede kong gamitin kung kailan ko gusto. Pakialam mo ba? Suklay ko iyan. Ibitiw mo iyan. Ang lahat ng gamit sa bahay na ito ay sa akin. Bilang isang babaeng maikakasal din balang araw at aalis. Wala kang karapatan. Aray, Chang'e, hindi mo naman magagamit ang pambabaeng suklay na iyan. Ibalik mo na iyan sa ate mo. Kung gusto mo talaga ng suklay, bibilhan kita ng 100 piraso ngayon din. King Lu, dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, kaya natuto ng masasamang ugali si Chang'e. Unawain mo na lang siya. Kahit anong mangyari, tunay mo siyang kapatid.
Lichangle, bakit nagkaganyan ang kwarto ko? Bahay ko ito. Kahit saan ko gusto, doon ako matutulog. Angal ka. Lumayas ka nga. Ma, King Lu, paubaya mo na lang ang kwarto mo sa kapatid mo. Tutal hindi ka naman masyadong umuwi rito. Unawain mo na lang siya. Saan ka pupunta? Babalik ako sa dormitoryo sa eskwelahan para bigyan ng espasyo ang paborito mong anak. Sandali lang, naku po. Tingnan mo itong batang ito, bakit kailangan mong galitin ang ate mo? Hay naku talaga. Siang Yang, nakita mo ba si Chang'e kaninang hapon? Ate King Lu, ako po ang naghatid kay Chang'e sa baryo nila. Huwag po kayong mag-alala, magaling si Chang'e, kaya makakaraos siya kahit saan. Mabuti naman kung ganoon. Aalis na ako. Akalain mo, ang galing din nitong si Lichangle. Unang araw pa lang niyang umuwi. Nagalit na niya ang tunay niyang ate kaya lumayas ito. Sinamantala ng Lichangle na iyon ang pagmamahal ng mga magulang niya. Napakawalang hiya niya. Para patulugin sa sahig ng sala ang tatlo niyang kapatid na babae. Gusto ko sanang makipagpalit sa kanila ng pwesto. Pero pilit nila akong tinanggihan. Sadyang mahirap lang talaga kami. Kailangan kong kumita ng pera agad. Para magpatayo ng malaking bahay. Ang mga butong ito ay kinuha ko kina tatay at nanay. Hindi ko alam kung gaano karami ang tutubo rito. Aba, ang dami nitong naging ani. Mukhang. Ang pangarap kong bigyan ng magandang buhay ang pamilya ko ay mas napapalapit na. Parang mas lumakas pa ang pangangatawan ko. Talagang itong mahiwagang bukid ay puno ng sorpresa. Umagang-umaga na ah. Mukhang dito sa mahiwagang bukid. Ang pagtakbo ng oras ay iba kaysa sa labas. Ang pinakamahalaga ngayon ay gumawa ng paraan para maibenta ang mga aning ito. Dahil kung ibebenta ito ng malakihan, masyadong mapanganib iyon. Lalabas muna ako para mag-isip ng paraan. Chang'e, nagising ka ba namin dahil sa ingay namin? Pasensya na. O baka masyadong matigas ang higaan mo. Kaya hindi ka nakatulog ng maayos buong gabi. Hindi po, nanay. Wala pong kinalaman yon. Sanay na po talaga akong gumising ng maaga. Tatay, tutulungan ko na po kayong magsibak ng kahoy. Naku, wag na. Ako na, ako na. Si Chang'e ay masipag at nakakayanan ang hirap. Mas mabuti siya kaysa sa tamad na si Lichangle na iyon. Hindi ko talaga akalain. Ang isang batang lumaki sa syudad ay mas matyaga pa kaysa sa bata rito sa baryo. Ipinapakita lang niya na si Chang'e ay tunay na anak ng Xu Family Village. Praktikal na tao at napakasipag. At hindi lang siya masipag. Gwapo pa siya. Hindi ko lang alam kung may asawa na siya. Tingnan mo ang suot niyang puting polo at berdeng pantalon. Ang ganyang forma ay sikat sa syudad. Chang'e, gusto mo bang ipakilala ko sa iyo ang panganay na anak kong babae? Umalis ka nga rito, Wang Xiuju, ang kapal ng mukha mo. Ang panganay mo ay hindi man lang marunong magbasa at magsulat. Bakit mo siya inirerekomenda sa anak kong nakapagtapos ng high school? Hay naku! Hahaha, ganito ba katapang ang nanay ko?
Kaya pala naging ganoon ang ugali ni Li Changge. Dahil pala pinalaki siyang sunod sa layaw. Changsh, pinakuluan ko talaga ang itlog na ito para sa iyo. Sapat na sa kanilang tatlo ang lugaw na mais at tuyong kamote. Hayaan mo na sila. Nga po, kuya. Kainin mo na po iyan. Nanay, palagi naman po akong kumakain ng itlog dati. Wala pong kaso kung hindi ako kumain ng isa ngayon. Kainin niyo na ito. Hindi ko pwedeng sabihin na ayaw kong kumain ng itlog. Dahil kapag ginawa ko yon, hindi na muling magpapakulo ng itlog sina tatay at nanay. At hindi ko na rin mabibigyan ng itlog ang mga kapatid ko. Araw-araw silang nagpapagod sa pagtatrabaho. Kulang pa sila sa nutrisyon. Hindi pwede to. Ang pagpapalusog sa mga bata ay dapat magsimula sa itlog. Changja, kapag napagod ka sa paggawa, magpahinga ka lang. Nakakapagod ang magsasaka. Kahit kaming mga matatanda na. Nasanay na sa ganitong trabaho. Kapag hindi nakapunta sa bukid buong taglamig. Tapos biglang nagtrabaho pagpasok ng tagsibol. Naku, sumasakit ang likod at bewang namin ng ilang araw. Kaya nga, huwag mong pilitin ang sarili mo, ayos ba? Nga. Bago ka nag-agahan, nagputol ka na ng napakaraming damo. Dahan-dahan ka lang. Huwag po kayong mag-alala, tatay, nanay. Hindi ko po pipilitin ang sarili ko. Basta huwag mong pagurin ang sarili mo Trinato na ako ni na tatay at nanay na parang isang marupok na baso. Kailangan kong patunayan sa kanila na kaya kong itaguyod ang pamilyang ito. Para hindi magkaproblema sa hinaharap. Kapag ginamit ko ang mahiwagang bukid para yumaman tayo. Hoy! Nagtatrabaho na ang edukadong si Changj. Hulaan ninyo, hanggang kailan siya tatagal. Sa tingin ko, hindi na niya kaya pagkaraan ng 2 oras. Naku, huwag kang ganyan. Kaninang umaga, nakita ko siyang nagsisibak ng kahoy doon. Ang bilis at ang galing. Ganun ba kung ganoon sa tingin ko? 1 oras lang. Bakit lalo pang umigsi? Tama na, tama na, tama na. Tingnan mo, nagpagod siya ng sobra kaninang umaga. Ang batang lumaki sa syudad na ito kahit mukhang matipuno. Ang totoo niyan ay mahina ang pangangatawan. Hula ko, hanggang 1 oras na lang ang itatagal niya. Lalo pa at sanay siyang humawak ng panulat, hahaha. Kung ilang araw lang ang nakalipas, baka hindi ko kinaya ito. Pero simula nang magising ang mahiwagang bukid. Ang pananatili sa loob ay nagpapalakas ng katawan ko. Ngayon, sobrang lakas ko na. Changge, kung pagod ka na, magpahinga ka muna. Huwag mong pilitin. Hindi po ako pagod. Totoo ngang nakakapagpalakas ng katawan ang mahiwagang bukid. Hindi lang ito imahinasyon. Nanay, okay lang po ako talaga. Ang dami ng damong ligaw rito. Kailangan nang tanggalin kaagad ang mga ito. Naku po. Tama ba ang nakikita ko? Nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon si Changj. Ang tagal na nating nagpapahinga. Pero hindi ko pa siya nakikitang magpahinga kahit minsan. Hindi talaga kapani-paniwala. Para silang binyayaan ng ginto mula sa langit. Napakaswerte ng pamilya ni Yongxiang. Mag-isa niyang nagagawa ang trabaho ng 3 hanggang 4 na tao. Sa ganyang kalagayan, tiyak na hindi magkukulang sa pagkain ang pamilya ni Yongxiang. Naku, naalala ko tuloy itong si Li Changge. Hindi ko pa siya nakitang magtrabaho kailanman. Araw-araw lang siyang nagbubulakbol. Ibang-iba rito kay Changj pagkarating niya. Mag-isa niyang nagagawa ang trabaho ng 3 o 4 na tao. Sa wakas ay asenso na rin ang pamilya ni Yongxiang. Nga ano? Halika Changj, nagpakahirap ka sa pagtanggal ng damo ngayong umaga. Kumain ka ng marami. Kung direktang ibibigay ko ang pagkain ko sa mga kapatid ko sa hapagkainan, siguradong pipigilan ako ni na tatay at nanay. Kaya gagawa na lang ako ng ibang paraan.
Heto, kumain kayo ng itlog. Kuya, itlog mo po iyan, hindi namin pwedeng kainin. Anong tinitingin-tingin nyo? Kayong dalawa na wala namang kwenta dahil ipapakasal din balang araw. May gana pa kayong pag nasaan ang itlog ko. Sinabi ko na ibibigay ko sa inyo, kaya ibibigay ko. Hindi ako nanloloko ng mga bata. Parang naiiba talaga ang kuya nating ito. Gustong-gusto talaga natin ang bagong kuya natin. Tandaan nyo sikreto nating apat ito. Huwag ninyong sasabihin kahit kanino. Tara na. Hindi ba siya ang kapitan ng ating pangkat? Si Lolo Xuxiangu. Anong ginagawa niya rito? Pinasama ninyo sa bukid si Changj para magtrabaho ngayong umaga. Nako, kapitan. Napakasipag nitong si Changj. Isang umaga pa lang, nagawa na niya ang trabaho ng 4 hanggang 5 tao. Nalilito na yata kayo. Si Changj ay nakapagtapos ng high school, isa siyang matalinong tao. Bakit niyo siya pinagtrabaho sa bukid? Changj, gusto sana kitang imbitahan na maging guro sa Xu Family Village. Sa elementarya. May puntos ito sa trabaho at opisyal na posisyon. Siguradong mas malaki ang kikitain mo rito kaysa sa pagtatrabaho sa bukid. Tingnan mo, hindi na kailangang magbilad sa araw ni Changj. Hindi na siya mahihirapan sa trabaho. Naku, napakaganda niyan, hahaha. Ang pagiging guro ay isang marangal na trabaho. Ipagmamalaki ito ng buong pamilya natin. Magiging guro na si kuya, magiging guro na siya. Ang pagiging guro, hindi ko pa naranasang isipin yon. Pero maganda rin sigurong maging guro. Hindi lang ako makakapagturo ng kaalaman sa kabataan. Makakakuha pa ako ng puntos sa trabaho para makatulong sa pagkain sa bahay. At mas mahaba ang libreng oras ko. Mas magiging madali sa akin ang pagpasok sa mahiwagang bukid. Changje, ano sa tingin mo? Sige po. Changge, ngayong magiging guro ka na. Siguradong dadagsa ang mga magrerekomenda ng mapapangasawa sa bahay nyo. Sa opisina ka na upo. Hindi mo na kailangang magpaaraw. Ang ganda talaga kapag may pinag-aralan. Changj, sana ay turuan mo ng mabuti ang aming mga anak na mag-aral. Ang galing niya, naging guro na siya. Nga. Nandito na pala kayo, Kapitan. Siya si Principal Huang. Siya ang bagong uwing anak ni Xu Yongxiang mula sa syudad. Si Xu Chengj. Sa syudad siya nag-high school. Ang grado niya ay pasok sa top 3 sa buong probinsya natin. Kaya inanyayahan ko siyang maging guro rito sa Xu Family Village Elementary School. Changj, siya si Principal Huang Pengfei. Siya rin ang kaisa-isang guro ngayon dito sa eskwelahan natin. Kahit na alam kong mahirap ang kondisyon sa probinsya. Hindi ko inasahan na isa lang ang guro sa buong eskwelahan ng baryo. At iyon pa ang principal. Ang daming mga bata, paano niya ito nahahandle mag-isa? Ang kinis at puti niya. Makakasanayan ba niya ang buhay rito? Kaya lang, kailangan ko talaga ng mga tao rito. Changj, maligayang pagdating sa Xu Family Village Elementary School. Mahirap ang kondisyon dito. Dapat handa ang isipan mo. Nag-aalala ba siyang hindi ko kakayanin ang hirap? Principal Huang, huwag po kayong mag-alala. Nandito po ang pinagmulan ko. Kaya ko po itong magampanan ng maayos. Napapalakas ng mahiwagang bukid ang katawan ko. At kasama pa ang mga produkto nito. Siguradong makakahubog ako ng mga estudyanteng may kaalaman. At kakayahan sa hinaharap. Kapag nagtagumpay na sila sa buhay. Gaganda na rin ang pamumuhay sa Xu Family Village. Sige, mag-usap muna kayo rito. May gagawin pa ako kaya mauuna na ako. Sige po, Kapitan. Ingat po kayo. Changje, magsisimula na ang klase. Ipapakilala muna kita sa mga estudyante. Dahil mahirap ang sitwasyon sa baryo, ito na ang ginagamit bilang bell para sa klase. Naiintindihan ko po. Napakadaming tao at magkakaiba pa sila ng edad. Kaisa-isang guro sa eskwelahan si Principal Huang. Mukhang lahat ng estudyante, anuman ang antas o edad, ay pinagsama-sama lang sa isang silid-aralan.
Mga bata, ngayon dito sa ating Xu Family Village Elementary School, ay sasalubong tayo ng bagong guro. Siya ay si Ye. Su Changje, salubungin natin siya. Mga bata, ako ang magiging guro ninyo, si Su. Sa una nating pagkikita na ito, sana ay lagi ninyong tandaan ang 6 na salitang ito. Ma, Changle, ginamit ng tatay mo ang mga koneksyon niya. Sa wakas ay nakahanap siya ng slot sa pinakamagandang eskwelahan sa probinsya. Marami ang gustong pumasok dyan pero hindi makapasok. Makinig ka kay mama, ang pag-aaral ang babago sa kapalaran mo. walang kwenta yang pag-aaral na yan. Nagbago na ang kapalaran ko nang bumalik ako rito sa syudad. Kusang pumapasok ang masasarap na pagkain at inumin sa bahay. Tapos papasok pa ako sa walang kwentang eskwelahan. Aba, sumusobra ka na talaga. Papasok ka ngayon, gusto mo man o hindi. Uy, tama na, huwag mong paluin ang bata. Huwag mong saktan ang anak natin. Hindi pa ganoon kataas ang katayuan ko rito. At hindi pa malinaw ang pinagmulan nitong pagkain. Huwag na munang isipin ang pagpapayaman. Baka bukas lang ay mahuli na ako kapag nalaman nila. Hindi rin ordinaryo ang tubig na ito mula sa mahiwagang bukid. Iuwi ko na lang muna para maipainom sa pamilya ko. Mabuti na lang. Isinalin ko na sa lalagyan ng tubig na binili ko sa tindahan. Ayos. Kuya. Ngayon ay mas malapit na sa akin ang mga kapatid ko. Hindi gaya noong una na ilag at takot sila sa akin. Isa itong napakagandang simula. Kuya, nakakapagod po ba roon sa eskwelahan? Sila nga itong hirap na hirap sa paglalaba rito. Pero inaalala pa rin nila ako. Hindi naman pagod si kuya. Kayo ang siguradong napagod sa paglalaba, hindi ba? Halika kayo rito, uminom muna kayo ng tubig. Tubig ito na nakuha ko mula sa mahiwagang bukid. Kapag nainom nila ito, mas lalakas ang pangangatawan nila. Kahit paano, hindi na sila magkukulang sa nutrisyon. Kuya, ang tamis po ng tubig sa lalagyan na ito. Nga po, kuya. Ngayon lang po ako nakainom ng ganito kasarap na tubig. Baka naging masarap yan dahil nasa magandang lalagyan. Ang mahiwagang bukid sa Jade Pendant ang pinakamalaking sikreto ko. Hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino. Kuya, masaya po ba sa eskwelahan? Malaki po ba iyon? Ang dinig ko, napakaraming mga bata raw doon. At hindi nila kailangang magtrabaho sa bahay. Napaka-curious nyo pala ah. Isasama kayo ni kuya para mag-aral. Mag-aral, pero wala po tayong pera pampaaral. Saka, ayaw din po talaga naming mag-aral. Kung sinabi ni kuya na isasama niya kayo mag-aral, gagawin ko yon. Gaya ng sinabi ko na, makakakain kayo ng itlog. Siguradong makakakain kayo. Pero wala po tayong pampaaral sa amin, kuya. Saka, sinasayang lang daw po namin ang pagkain sa bahay. Mga babae lang kami na balang araw ay ikakasal at aalis. Sino bang nagsabi niya na? Maging kapatid ko man kayo ng isang araw. Habang buhay ko na kayong mga kapatid. Kung may magsasabi pa uli sa inyo ng ganyan, sabihin niyo sa kuya at ako ang bubugbog sa kanila. Xiufang, Xiuzu, pwede bang? Igawa niyo ako ng pabor at ihanap niyo ako ng mga buto ng palay. Masyadong malaki at marami ang inani ng mga nakaraang buto na itinanim ko. Hindi ko mailabas para maibenta at pagkakitaan. Sakto naman na may space pa sa mahiwagang bukid. Titignan ko kung anong mangyayari sa ibang buto ng pananim. Bakit kailangan po ni kuya ng mga buto? Manghuli po ba kayo ng ibon, kuya? Ang kuya namin noong araw, gumagamit din ng mga buto para manghuli ng ibon. Kaya lang, palagi naman siyang hindi nakakahuli. Hindi ko inasahan na darating ang araw na kami nitong si Li Changle ay magkakaroon ng parehong ginagawa.
Kahit ano palang buto ito. Basta na itanim sa mahiwagang bukid ay mabilis na tutubo at mamumulaklak. Kung ganoon, para na rin akong nagkaroon ng walang katapusang kamalig ng pagkain. Ilabas ko man ito para ibenta. O kainin namin mismo sa panahon ng taggutom. Hinding-hindi na ako magugutom sa mundong ito. Changji, kakain na. Changje, unang araw mo sa trabaho ngayon. Nakakapagod ba sa eskwelahan? Nakakapag-adjust ka na ba? Hindi po nakakapagod, tatay. Gustong-gusto ko po roon. Naku, tatay, nanay. Masyadong marami ito, hindi ko po kayang ubusin mag-isa. Paghasyan na lang natin ito. Bakit hindi ka nakikinig? Kung anong ibinigay sa iyo iyan. Kainin mo na, kakain na rin kami. Huwag mo na kaming alalahanin. Nakakapagod ang maging guro, Change. Kailangan mong kumain ng marami. Isa pa, ang mga kaedad mong lalaki rito sa baryo natin. Isang upuan lang, nakakatatlong mangkok na ng lugaw. Hindi na marami iyang kinakain mo. Wala pang pambili ng karne ang mga tao rito ngayon. At halos hindi rin kumakain ng mantika. Kaya normal lang na kumakain ng maraming kanin ang malalakas na trabahador. Pero madalas ako sa mahiwagang bukid. At umiinom din ng tubig mula roon. Kaya mas lumakas ang pangangatawan ko. Hindi ko na kailangan ng mga ito. Tatay, nanay, sila po kasi ay. Maraming trabaho kaya marami silang kumain. Nasa loob lang ako ng silid-aralan buong araw. Pagsusulat lang sa blackboard ang pinakamahirap kong ginagawa. Hindi naman po ako gaano mapapagod. Alam kong inaalala niyo ako. Dahil kararating ko lang po. Pero isa na po akong nasa hustong gulang. Nakita niyo rin naman po noong naglinis ako ng damo nung isang araw. Gagawin ko po ang sinabi kong kaya kong gawin. At hindi ko po pinilit ang sarili ko. Isa pa, hindi naman po ako nagugutom ngayon. Kung pipilitin niyo akong ubusin ito, paano kung masuka ko lang? Paano kung masuka ko po? Naku, huwag tayong mag-aaksaya ng pagkain. Hindi ka ba talaga nagugutom, Change? Tatay, katawan ko po ito, syempre mas alam ko po. Tara. Simula nang umuwi si kuya, mas gumaan ang buhay natin. Si kuya ang pinakamagandang kuya sa buong mundo. Change, mababait ba ang mga estudyante roon sa eskwelahan? Medyo makulit po. Masunurin pa rin po ang mga bata rito sa atin, hahaha. Tatay, nanay, gusto ko pong pag-aralin ang dalawang kapatid kong ito. Gustong-gusto po naming mag-aral. Pero wala po tayong pera para magawa yan. Nandito na si kuya. Nag-iba na ang sitwasyon natin. Siguro kayang tuparin ni kuya ang sinabi niya. Hindi sila pwedeng mag-aral. Kami ng tatay mo. At si Xiumei ay kailangang maghanap ng punto sa trabaho. Ang dami rin nating gawain dito sa bahay. Kung aalis ang dalawang iyan, paano na ang mangyayari sa pamilya natin? Isa pa, parehong babae si Xiufang at Xiuzhu. Anong mapapala nila sa pag-aaral? Huwag po kayong mag-alala sa gawain sa bahay. Kasi alas 4 ay uwi na rin kami. Sama-sama rin po tayong magtatrabaho. Siyempre mas mabilis kung tatlo tayo kaysa dalawa. Isa pa po, nasa modernong panahon na tayo. May kakayahan na ang mga kababaihan ngayon. Bakit po bawal mag-aral ang mga babae? Kung mag-aaral ng mabuti si Xiufang at Xiuzhu, balang araw ay pwede rin silang maging guro para kumita. Kaya paano naging walang silbi iyon? Ang mga babae ay pwede ring maging guro. Ngunit lahat po ng guro rito sa probinsya natin ay puro lalaki. Nanay, doon po sa eskwelahan na pinasukan ko sa syudad, maraming babaeng guro. Hay! Changji, alam kong may maganda kang intensyon para sa kanila. Kaya lang, wala talaga tayong pera. Hindi maluwag ang buhay. Wala talaga tayong pera para pag-aralin ang dalawang batang ito. Isa pa, gusto sana naming mag-ipon ng nanay mo. Para magpatayo ng bahay at makapag-asawa ka. Kung pera lang ang problema, hindi po problema yon. Ako na po ang bahala sa pang-eskwela. Ng dalawa kong kapatid. Kahit anong dahilan pa ang sabihin nyo kung bakit hindi pwede. Gagawan ko po iyon ng paraan.
Hindi ako makakapayag na hindi makapag-aral ang dalawang kapatid ko. Hindi ako makakapayag na hindi makapag-aral ang dalawang kapatid ko. Sige kung ganoon. Susundin na lang namin ang gusto mo. Ahaha. Makakapag-aral na tayo. Xiu Fang, Xiu Zhu. Makakapag-aral kayo dahil kay Chang'e. Kailangan ninyong makinig sa kuya ninyo. Kapag lumaki na kayo, kailangan ninyong maging mabuti sa kanya, maliwanag. Opo, maliwanag po. Kung walang tubig mula sa mahiwagang bukal, aabutin ng mahigit 10 segundo. Kung gagamit nito, 5 segundo lang. At mas malalaki at mas malusog ang mga uhay ng trigo. Natutubo kung gagamit ng tubig mula rito. Naiintindihan ko na. Nakadepende sa lupa ang paglaki rito sa mahiwagang bukid. Pero nauubos nito ang sustansya ng lupa. Pero kapag gumamit ng tubig mula sa bukal, hindi mauubos ang sustansya ng lupa. Mukhang itong mahiwagang tubig ay isa ring mahalagang bahagi nitong mahiwagang bukid. May masasaya pa ba sa pagtatanim at agad-agad na pag-aani? Pero, paano ko kaya ito aanihin? Ang lalaki ng mga pananim dito, kung isa-isa ko itong aanihin, baka mamatay ako sa pagod. Naku po. Madaling magtanim, pero ang pag-aani at paggiling at pag-imbak ang magiging problema. Astig, may automatikong pag-aani. At bigla na lang itong nagiging bigas. Mas madali ito. Ngayon, isa na lang ang problema ko. Paano ko pagkakakitaan ang mga pagkain ito? Naku, kailangan ko itong pag-isipang mabuti. Siguradong gulo ito kapag may nakapansin. Mukhang tama ang hinala ko. Kapag nananatili ako rito sa mahiwagang bukid, mas lumalakas ang pangangatawan ko. Kung ganoon, dito na lang ako sa loob magbabasa ng libro at maghahanda ng aralin para sa mga bata. Hindi lang bibilis ang trabaho ko, lalakas pa ang katawan ko. Naku, ito na yata ang tinatawag nilang yaman na dulot ng kaalaman. Magandang umaga po, kuya. Ang aga ninyong gumising Sa bagay. Dahil unang araw nyo ngayon sa eskwela. Sa bagay. Unang araw nyo sa eskwela ngayon. Kuya, gising ka na pala. Ang dalawang ito ay gumising ng mas maaga ng 1 oras kaysa sa dati. At tumayo lang dyan sa may pinto mo. Pasilip-silip pa sila sa loob ng kwarto mo. Sa sobrang pagmamadali nila, kung hindi ka pa bumangon, ay gigisingin ka na siguro nila. Nga, ang ingay-ingay nila kaninang umaga. Ang alam ko ay papasok lang sa eskwela ang dalawang ito. Kung hindi ay iisipin kong may mga daga sa bahay natin. Hay, mga bata. Kailangan nyo ring kumain bago pumasok sa eskwela. Isa pa, 7:30 pa ang simula ng klase. Kung pupunta kayo ngayon, sarado pa ang pinto roon. Sakto lang ang oras kung pagkatapos pa natin kumain tayo alis. Itong dalawang batang ito. Kinlu, narinig kong bumalik sa probinsya si Chang'e. Nalaman mo rin pala. Naman, lumuhod ang tunay mong kapatid sa harap ng mga magulang mo para magpakilala. Iniuwi siya ng nanay mo. Tapos pinalaya si Chang'e. Naku, huwag mo nang itanong. Sino ba namang hindi makakaalam niyan dito sa atin? Mahirap din na hindi iyon malaman. Mabilis talagang kumalat. Ang masamang balita. Ngayon, lahat na ay alam. Ang gulo sa pamilya namin. Ngayon, pinag-uusapan na nila ng palihim. Na pinandidirihan daw ni Director Lee ang anak niyang lumaki sa probinsya. Kaya ayaw niya itong iuwi. Sa panahon ngayon, kapag umuwi ka sa probinsya,
Napakahirap nang makabalik sa syudad. Nakakapanghinayang si Changsh. Matalino at gwapo. Mabuti pa sa pamilya. Lalo na sa iyo na ate niya. Wala ka nang masasabi pa. Sa ganitong napakabuting lalaki. Siguradong pinagtagpo lang tayo pero hindi itinadhana. Wala tayong magagawa, tadhana iyan. Kapag may pagkakataon, ihanap na lang kita ng ibang bagay sa iyo. CJ. Lichango. Lichango. Sino ba ito? Ako. Si Li Qinglu. Hindi ba siya si Sun Kan, ang leader ng mga siga sa Steel Mill High School? Palagi siyang nangunguna sa mga gulo. Nagtuturo pa siyang magsugal. Nung matalo, binalak pang magnakaw ng bakal sa pabrika. Ilang beses na siyang nahuli at pinangaralan ng tatay ko. Lichango, bakit hindi ka nag-aaral ng mabuti sa eskwelahan at nandito ka? Bumalik ka na at pumasok ka sa klase. Patay. Nag-cutting classes pa man din tayo. Tapos isinama pa natin ang anak ni Director Lee. Ngayon, nakita pa tayo ng anak niyang babae. May lusot pa ba tayo? Sino ka ba? Pake mo ba kung papasok ako o hindi? Isa pa, normal lang sa aming mga lalaki ang lumabas at magliwaliw. May karapatan ka bang magsalita, babae ka lang? Kuya Kan, huwag mo siyang pansinin. Ang mga babae talaga, mahaba nga ang buhok pero makitid naman ang utak. Mahilig mangyalam sa buhay ng iba. Tayo na, umalis na tayo, sandali lang. Ako ang tunay na anak ng security director. Sino ba ang mas may kapangyarihan, siya o ako? Hindi nga ako takot sa kanya, bakit kayo matatakot? Mga duwag. Tara na. Hindi ba sabi mo, ipapakita mo sa akin ang mundo? Na, lalaki itong si Li Chang'e. Mas pakikinggan siya kaysa sa babaeng si Li Qinglu. Bakit tayo matatakot? Kaya ba siyang isumbong ni Director Lee sa pulis? Nga. Tara na, mga pre. May maganda naman akong intensyon para kay Lichango. Pero hindi na nga siya nagpasalamat. Sinabihan pa akong pakialamera. Sinasayang lang ang kabutihan ko sa taong walang utang na loob. Wala siyang kwenta. Jingjing, nakakahiya, nakita mo pa ito. Huwag na natin siyang pansinin, umalis na tayo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Bakit nagkaroon ka ng napakawalang kwentang kapatid? Langit at lupa ang agwat niya kay Xuchangsh. Kahit paano, dugo ko pa rin siya. Hindi ko pwedeng pabayaan. Kapag umuwi si Li Chang'e, sasabihin ko kay tatay. Ano kaya ang ginagawa ni Chang'e ngayon? Heto. Kuya, ang ganda ng libro sa wika natin. Ang daming nakakatuwang mga drawing sa loob. Ganoon ba, kaya ko nang magbilang mula 1 hanggang 10. Kaya ko rin isulat ang mga iyon. Natutunan ko ngayon ang mga salitang tao, bibig at kamay. Ang tao ang pinakamadali. 2 guhit lang tao na. Ang bibig naman ay parang bilog. Change. Tignan mo kung anong uwi ko para sa'yo. Hahaha, naku, tatay. Nakahuli po kayo ng ligaw na manok. Nakita ko kanina sa may damuhan na may ligaw na manok. Na naglilimlim ng itlog. Kaya hinuli ko na agad. At tingnan mo pa. Mayroon din nito. Baka dahil matagal na akong nananatili sa mahiwagang bukid. At umiinom pa ng tubig doon. Kaya nararamdaman kong may buhay sa loob ng mga itlog na ito. Kung mapipisa ito, ibig sabihin ay hindi na ako maubusan ng itlog ng manok. Ah, tatay, pwede po bang akin na lang ang 3 itlog na ito? Aba, walang problema. Ay. Hahaha, salamat po, tatay. Hahaha. Pumasok na kayo sa eskwela ngayon na. Tara, kakain na tayo. Tara, hahaha.
Napapaganda nitong mahiwagang bukal ang mga pananim. Sa mahiwagang bukid. Hindi ko lang sigurado kung kayang mapisa ng tubig ang itlog na ito. Nagtagumpay ako. Hindi pa umabot sa 10 segundo. Napisa at lumabas na agad sa itlog ang sisiyo. Ang tindi naman nitong mahiwagang bukal. Kapag lumaki na ito, may makakain na tayong manok. Hi! Kuya, kakain na po. Change, nakakapagod ang maging guro. Kailangan mong kumain ng maraming karne para lumakas ka. Nga po kuya, kumain ka po ng marami. Laging ganito. Laging ibinibigay ng pamilya ko ang pinakamagandang bagay sa akin. Palagi silang nag-aalala na baka may kulang sa akin. Alam kong ito ang paraan nila ng pagpapakita ng pagmamahal. Pero wala talaga akong kulang ngayon. Ay! Dahil unang araw sa eskwela ni Xiu Fang at Xiu Zhu ngayon, itong hita ng manok na ito ang pabuya ko sa inyo. Hay! Mga magulang ko, masyado nang nakatanim sa isip niyo at ng panganay kong kapatid ang pagpapahalaga sa mga lalaki kaysa sa babae. Hindi ko yon mababago agad-agad. Sige na nga, gagamitin ko na ang parang yon. Tatay, nanay, bunso. Dati po sa syudad, madalas akong nakakakain ng hita ng manok. Sawa na po ako roon. Kaya ayaw ko na po itong kainin. Itong hita ng manok, ibigay na lang po natin sa kanila. Parang tinulungan na rin po nila akong umubos. Sige, kainin mo na lang ang pakpak. Hindi ko naman pwedeng laging tanggihan ang pagmamahal ng pamilya ko, hindi ba? Baka sumama ang loob nila. Change, kamusta ang lasa? 唱歌啊，味道怎么样？ Hay, masyadong kaunti ang asin at pampalasa. Napakatabang nitong kainin. Walang lasa. Sa bagay, mahal ang asin ngayon. At magaspang na asin ang gamit sa bahay. May kaunting pait pa ito. Kaya natural lang na hindi ganoon kasarap ang karne. Ang sarap po ng manok na nahuli ninyo, tatay. Ha 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 ha. Sige, kumain na kayo. Kumain na kayo. Kapag may pagkakataon ako sa susunod, kukuha ako ng mas magandang asin at mga pampalasa. Ang gawain kong pasabawin ang pagkain naming pamilya ay kailangan ko ng simulan. Kalahating araw lang akong nawala. Naging 5 hanggang 6 na kilo na ang bigat nitong mga manok. Sa ganyang bilis. Bago pa matapos ang isang araw, aabot na ito ng 10 kilo. At parehong inahin ang tatlong ito. Maya-maya lang, magkakaroon na ng walang katapusang supply ng itlog ng manok. Ang pagkain sa bahay natin ay hindi na magiging ganoon kahirap. Ang mga sibuyas na bigay ni Tito na may ugat pa, pwede pang itanim.
Aba, ang mga sibuyas na tumubo rito sa mahiwagang bukid. Umaabot sa utak ang anghang. Napakasariwa at matapang ang lasa. Nakakahilo sa sarap. Hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari sa ibang pananim. Kung itatanim ko rito, bukas, maghahanap pa ako ng maraming buto. At unti-unting palalakihin ang bukid natin. Nako, lalong nagkakaroon ng pag-asa ang buhay natin. Pumunta ako sa syudad para mamuhay ng maginhawa. Gusto ko ng magandang buhay. Hindi para makulong sa eskwelahan na parang nakabilanggo. Ikaw. Sa loob ng 18 taon, hindi pa ako nakaranas ng ganitong hirap. Tatay, ako ang tunay mong anak. Ngayon lang ako nakabalik. Pero hindi pa nga ako nakakaranas ng ginhawa. Pinipilit na akong mag-aral. Napakawalang kwenta. Pero anong nangyari? Pinagsasabihan ako kapag nakikipagkaibigan sa labas. Pinagsasabihan kapag lumalabas para makaranas ng ibang bagay. Dahil ikaw ang haligi ng tahanang ito. Ikaw ang tunay kong tatay. Kailangan ko bang magtiis palagi? Naiintindihan ko si Changle, ano ba ang nasa isip ko? Kung sino mang gustong pumasok, siya na ang pumasok. Hindi na ako papasok. Tama na yan, Changle. Tumahimik ka na. Uy, Sihwa, tama na yan. Siya ang anak na 10 buwang dinala ko sa sinapupunan. Siya ang tunay kong anak na 18 taon. Kung hinanap-hanap at inintay makabalik. Anak ko, ilang taon na siyang naghirap sa probinsya. Kararating lang niya, bakit mo siya kailangang paluin? Bakit mo siya pinalo? Naghirap ba yon? Lumaki ka sa layaw. Wala kang utang na loob. Tinatawag mo pang lousy ang sarili mo sa harap ko. Kung hindi kita didisiplinahin ngayon, baka bukas ay tuluyan ka ng mag-al sa balutan. Tumabi ka. Tumabi ka. Huwag mong paluin ang anak ko. May pera na tayo, bakit nananakit ka pa? Huwag mo siyang hayaang paluin ako. Ma, kapag nagkakamali siya. Ma, siya ang nagkamali. Noong araw. Si Changi ay kailanman hindi nagbigay sa akin ng sakit ng ulo. Pero ikaw, pinaghirapan ko ang posisyon para makapag-aral ka. Pero nagbubulakbol ka lang buong araw. Nakikipagbarkada ka pa sa mga tambay. Nandito ako ngayon. Pero nagagawa mo pang magyabang sa harap ko. Tama na. Sumama na ang pakiramdam niya. Ayos lang ako. Ma, ayos lang ako. Walang hiya kang bata ka. Ngayon, siguradong didisiplinahin kita. Kapag hindi mo ito itinanim sa utak mo, bukas baka hindi mo na alam kung sino ka. Ngayon, aalisin ko lahat ng masamang ugali mo na galing sa probinsya. Bubugbugin kita. Tama na, tumigil ka na. Su-change. Puro na lang Suchang. Alam ko namang hindi niyo ako gusto. Kahit anong gawin ko, palagi kayong pumapanig kay Suchang. Siya na lang lagi ang magaling. Tingin ko, kinamumuhian niyo lang ako dahil kinuha ko ang pwesto ni Suchang. Pati siya kinakampihan niyo. Siya na lang lagi ang tama. Palagi kayong tama tungkol kay Chang. Siya naman talaga ang laging magaling. Hinihiling ko na sana nakuha mo man lang ang kalahati ng kabutihan ni Chang. E di sana masaya tayo. Pero ang ginagawa mo lang, nagbubulakbol buong araw. Papatayin kitang bata ka ngayon. Naku, tama na. Sobra na ito. Tama na. Tumigil na kayo. Ilang araw pa lang na nakauwi si Changle. Pero hindi na natapos-tapos ang away nila araw-araw. Hay naku, siguradong wala ng kapayapaan ang pamilya. Ni Director Ling gayon. Nga. Ikaw na babae ka na nagpahamak sa akin para mabugbog. May mukha ka pang pumunta sa eskwelahan ko. King Lu, huwag mong akalain hindi ko alam. Ikaw ang nagsumbong kay tatay kaya ako napalo. Tandaan mo ito.
Babawian kita sa susunod ng doble. Mas mabuting mag-aral ka na lang muna. Huwag mo nang isipin ang mga walang kwentang bagay na iyan. Tayo na. Ikaw Li Qinglu, babaliwalain mo lang ako. Sino ka ba sa tingin mo? Babae ka lang na palamunin at maikakasal din balang araw. Wala kang karapatang pakialaman ako. Arsh. Mapanukso talaga ang tadhana. Ang perpektong kapatid, pinalitan lang ng ganitong klasing tao. Nga, kailanman ay hindi ako ipinahiya ni Chang'e. Ipinagtatanggol niya ako tuwing sinasaktan ako. Hindi siya katulad ni Li Chang'e na bukang bibig ay palamunin. Sinuportahan niya ako sa lahat ng gusto kong gawin. At maging kung sino man ako. Pero matagal ko na siyang hindi nakikita. Hindi ko alam kung kumusta na ang buhay niya sa probinsya. Hindi ko alam kung kumusta na ang buhay niya sa probinsya. Gustong-gusto ko na siyang makita. Kahit isang sulyap lang sana. Qinglu, maganda ang panahon ngayon. Gusto mo bang pumunta sa probinsya para magpahangin? Para na rin makita mo si Chang'e. CJ, sabi ko na nga ba? Siguradong namimiss mo na si Chang'e. Sige na, wag mo na akong asarin. Tayo na, magpahangin tayo sa probinsya. Tutal naman nasa internship period na tayo. At tapos na ang klase sa kolehiyo. Marami tayong libreng oras ngayon. Sige, pupunta tayo roon. Teka. Alam mo ba kung saan nakatira si Chang'e ngayon? Hindi natin alam. Pero may isang tao na siguradong alam ito. Tara. Ate Qinglu, napatawag po kayo. Siyang Yang, gusto sana naming itanong sa iyo. Saan ba nakatira ngayon si Chang'e? Gusto sana namin siyang bisitahin, ate. Medyo malayo po ang bahay nila rito. Marami pa pong intersection sa daan. Hindi ko po kayang ipaliwanag ng direkta, sasamahan ko na lang po kayo. Hindi ba nakakaabala iyan sa trabaho mo? Ayos lang po, namimiss ko na rin si Chang'e, magpapaalam na lang po ako sa trabaho. Qinglu, ang kababatang kaibigan ni Chang'e ay napakabait. Nagkaroon siya ng mabuting kapatid. Ito na ang Xu Family Village. Nakadating din, Qinglu. Ang Xu Family Village ay parang kapangalan mo. Berdeng bundok at malinis na tubig. Katulad ng mga magagandang probinsya na nababasa natin sa mga libro. Kung dito nakatira si Chang'e, sa tingin ko, hindi magiging masama ang buhay niya rito. Kung ganoon kaganda gaya ng sinabi mo, hindi sana magmamadaling umuwi ang tunay kong kapatid. Ate, nakita ko po roon ang panganay na kapatid ni Chang'e, si Yume. Si Yume, naaalala mo pa ba ako? Siyang Yang, ikaw ang naghatid kay Chang'e rito, syempre naaalala pa kita. Siume, naaalala mo pa ba ako? Nagkita na tayo noong araw na nagpakilala si Chang'e sa atin. Qinglu, pumunta ka rin. Nandito ka para hanapin si Chang'e, hindi ba? Sandali lang, papasamahan ko kayo kay Xiufang papunta sa kanya. Xiufang, kapatid, nakapag-adjust na ba si Chang'e sa pamumuhay rito? Huwag po kayong mag-alala. Matalino po ang kuya ko. Kinuha po siyang guro sa elementarya ni Lolo Liu. Dito sa baryo. Napakagaling niya po. Buti naman. May pinag-aralan si Chang'e. Hindi niya kailangang magpakapagod sa bukid. Naiinggit nga po sa amin ni Bunso ang mga kaklase namin. Dahil may ganoon kaming kagaling na kuya. Ang malakas, hindi nagrereklamo sa paligid nila. Kahit saan man si Chang'e, siya pa rin ang pinakamagaling. Nandito na tayo, dito nagtuturo ang kuya ko. Ang sira naman yata nito.
Hindi pa sanay sa hirap si Chang'e. Makakayanan kaya niya ang hirap na ito? Nag-cooking classes ako, anong gagawin mo? Wala ngang pakialam ang tatay ko, ikaw pa. Sino ka ba? Huwag muna tayong pumasok at baka masira pa ang imahe ni Chang'e. Silipin na lang muna natin, Tara. Tara. Su Tianyu, ganyan ka ba makipag-usap? Teacher Huang, pumunta kami sa ilog para manghuli ng isda. Kikita ba ako ng punto sa trabaho kapag nag-aral ako? Mas magandang mangisda na lang. Nga, wala namang kwenta ang pag-aaral. Nakakulong lang tayo rito sa silid-aralan araw-araw, nakakainis. Saka nakakaantok lang iyang sinasabi mo. Aba, patuloy pa talaga kayong nagsasalita. Mukhang nakangati lang iyang mga balat nyo. Ang pag-aaral ang magliligtas sa inyo sa kamangmangan pagdating ng araw. Sabi nyo nakakapagod mag-aral. Hindi ba mas nakakapagod ang pagsasaka? Gusto nyo bang magsaka at magbilad sa araw habang buhay? Pinag-aral kayo ng mga magulang ninyo dahil ayaw nilang maging alipin na lang kayo ng asarol habang buhay. Tingnan niyo ang kapitan ng baryo. Tingnan niyo si secretary. Pati na rin si Principal Huang. Sinong sa kanila ang hindi nag-aral? Mararating ba nila yan kung hindi sila nag-aral? Tandaan niyo, sa pag-aaral lang. Sa pag-aaral nyo lang maihahawak ang kapalaran nyo. Naiintindihan nyo ba? Teacher Xu, mali po kami, hindi na po kami magkukoting. Kayong mga batang ito, matatapang at walang kinatatakutan. Pati sa akin, hindi rin kayo nakikinig. Teacher Xu, hindi ko inaasahan na makikinig sila sa'yo. Siguro hindi lang po tama ang naging pamamaraan. Ang taong natututo sa pagkakamali ay hindi pa huli ang lahat. Sige na, pumunta na kayo at magsulat ng 300 salita na sanaysay ng paghingi ng tawad. Ipapasa niyo iyon bukas. Opo, sige, tara na. Kuya, tamang-tama, papasok pa lang kami at bumukas na ang pinto. At Jane. Siyang Yang, Ate King Lu. Bakit nandito kayo? Chang'e, kapatid kita at lumaki tayong magkasama sa loob ng 18 taon. Hindi pa tayo kailanman nagkahiwalay ng ganito katagal. Bakit nandito siya? Chang'e, parang pumayat ka yata. Hindi kaya ko ngang buhatin ang 10 gaya mo ngayon. Sobrang lakas ko ngayon. Nga pala, ipapakilala ko kayo. Siya si Principal Huang ng elementarya natin. Principal Huang, siya po si King Lu. Ang ate ko na nakasama ko sa loob ng 18 taon. Siya naman po si Xiangyang. At siya si Lu Jing. Pareho ko po silang matalik na kaibigan sa syudad. CJ. Chang'e. Sakto lang na wala kang klase ngayon. Sige na, pumunta na kayo. Intindihin mo ng maayos ang mga bisita mo mula sa syudad. Salamat po, Principal Huang. Sige, pumunta na kayo roon. Napakagaling talaga ng ginawa mo kanina, Chang'e. Ilang salita lang, napasunod mo sila. Wala pang palo at sigaw, napasunod mo sila sa gusto mo. Ang galing mo. Nakita niyo iyon. Naman, Chang'e, napakagaling mo talagang magturo ng mga bata. Hindi ko lang alam kung kaya mo ring magturo ng high school. Anong ibig mong sabihin? Ate Jing, ano bang nangyari? Chang'e, hindi mo alam kung gaano nakakainis si Li Chang'e. Noong isang araw na pumunta kami sa high school, nakita namin siyang nagko-cutting class kasama ang mga tambay. Sinabihan siya ng maayos ni King Lu. Pero hindi na nga siya nakinig, ipinahiya niya pa sa harap ng maraming tao si King Lu. Ganito rin kaninang umaga. Hindi na ako nakapagpigil. Si King Lu naman ay hindi nagsalita at tiniis na lang niya. Napakawalang galang talaga nitong si Li Chang'e. At pakiramdam ko pa, hindi talaga niya tinuturing na kapatid si King Lu. Tama na iyan, Jingjing, tumahimik ka na nga. Pumunta tayo rito para makita si Chang'e. Hindi para bigyan siya ng problema. Anong masama sa sinabi ko? Kapag may problema ka ulit sa susunod, pumunta ka rito sa probinsya. Kapag nalulungkot ka, puntahan mo lang ako. Kapag nalulungkot ka, puntahan mo lang ako. Sige, uwi na kami.
行，那我们先回去了啊。Huwag mong kalimutan. Magkapatid tayo habang buhay. Naku, nandito kayo King Lu at Xiang Yang. 你们来了。 At siya po ay, Tita, siya ang matalikong kaibigan, si Lu Jing. Kaibigan rin po namin siya ni Changsh. Magandang araw po tita, ako si Lu Jing. Aba, sige, siguro napagod kayo sa biyahe. Pasok kayo rito sa loob at magpahinga. Heto, Nanay, anong ginagawa nyo? 您这是干什么呀？ Hey. nag-aalala ako na baka hindi sila sanay sa pagkain natin dito. Pumunta ka muna sa tindahan para bumili ng itlog. At pati na rin ng asin at toyo. 酱油。 Nanay, hindi ko po kailangan ng pera nyo. Ako na po ang bahala sa itlog. Kukunin ko lang po doon sa loob. Kaninang tanghali, nang magpahinga si Principal Huang. Pumasok ako sa mahiwagang bukid at naglagay ng basket. Hindi ko inasahan, pagdating ng gabi, umitlog na ng marami ang manok sa basket. Ang daming itlog. Sa panahon na yon, mahal na mahal ang halaga ng itlog. Yayaman na ako, hehe. Ang daming itlog. Saan mo nakuha ito? Nanay, sa akin po iyan lahat. 都是我的。 Pwede nyo pong kunin ang gusto nyo. Changsh, simula nang umuwi ka rito. Kailanman ay hindi mo ako binigyan ng problema. Hindi na ako magtatanong. Marami ang mga itlog na ito. Magluluto tayo ng egg custard, ginisang itlog at sibuyas. At sabaw na itlog at gulay, ipapahanda ko ang lahat ng ito. Nanay, noong araw nga ay, muntik nyo nang hatiin ang isang itlog sa 8. Ngayon na marami na tayong itlog. Sa wakas ay mababawasan na rin ang mga pasanin natin sa pagkain. Nga, kahit papaano ay nabawasan na. Changge, hindi natin kayang ubusin lahat ng iyan. Dalhin mo na lang sa palengke ang ilan. At ipagpalit mo sa asin at toyo. Hindi mo na kailangang bumili. Maliwanag po. 长哥， Changge, saan ka pupunta? Sasama ako sa iyo. Ate, nakakapagod po na sumakay sa bisikleta. Magpahinga ka na lang po rito. Isa pa po, hindi naman po malayo ang palengke. Babalik po agad ako. Hindi ba sabi mo, hindi ganoon kalayo roon? Kaya ko pa namang maglakad ng ganoon kalayo. Hay, wala talaga akong laban sa'yo, ate. Mali ang daan. Opo, CJ. 赛车好。 Ayos lang po. 长哥， Napakaganda naman ng babaeng ito. Siya ba ang inirereto sa iyong mapapangasawa? Tita, nagkakamali po kayo, hindi po ganoon. Nahihiya lang siguro ang dalaga. Wala po iyon. Nakita ko kayong nag-uusap at nagtatawanan. Bagay na bagay kayo, hahaha. Changge, magsalita ka nga. Tita, nagkakamali na naman po kayo. Siya po si Li Qinglu. Ate ko po siya sa syudad. Bumisita po sila rito ng mga kaibigan niya mula sa bayan. Kaya kukuha sana ako ng itlog. Para ipagpalit ng asin at toyo para maipagluto sila. Naku, King Lu, 经理， hindi ko po sinasadya. Pasensya na sa tabas ng dila ko. Change, dahil may mga bisita ka, may natira pa kaming karne sa bahay. Ipapahatid ko na lang kay Changshun mamaya. Huwag na po, tita. Sa panahon ngayon, luho na ang asukal. Paano pa kaya ang karne? Itabi niyo na lang po iyan para sa inyo. Change, kapag tumanggi ka, parang hindi mo na ako tinuturing na tita. Sige po tita, tatanggapin ko na po. 收着了啊。 Mabuti naman kung ganoon. 对了， Napakasarap tingnan ng pamilyang nagkakasundo. Ang ganitong pamumuhay na puno ng pagmamahal ay nakakainggit. Nakakainggit ka talaga, Changsh. Nabaliw na yata si Ate Qinglu sa tunay niyang kapatid. Kaya kapag nakakakita siya ng mga simpleng bagay na ganito,
Hindi niya mapigilang mainggit. Kapag inunawa mo ang iba, at naging mabuti ka, madalas sa sarili mong pamilya, hindi magiging masama ang samahan nyo. Hindi mabuting tao si Li Chang'e. Simula nang umuwi siya, inangkin niya na ang lahat ng nasa bahay. Kapag kinakausap niya ako, palagi niyang sinasabi na ako ay walang kwenta at hindi makakapag-asawa. Sa paningin ni Li Chang'e, akong tunay niyang ate ay parang ibang tao lang. Baka nga isang araw ay palayasin niya ako sa bahay namin. Sana bumalik na lang sa dati ang lahat. Ate Qinglu, kailangan nating magpatuloy sa buhay. Huwag mong hayaang dahil lang sa hindi inaasahang pangyayari. Masira na ang plano at takbo ng buhay mo. Nga naman, bakit ko hahayaang dahil kay Li Chang'e? Masira ang kapayapaan ko. Sa totoo lang, simula nang umalis ka, naging makitid talaga ang pag-iisip ko. Naisip ko na kung hindi nangyari ang paglipat mo. Siguradong mas masaya ako ngayon. Pero nangyari na ang nangyari at hindi na mababago. Nga, Sa halip na magmukmok sa nakaraan, mas mabuting ngayon pa lang. Gumawa na ako ng sarili kong kaligayahan. Ate Qinglu, mabuti at naisip mo rin yan. Tara na. Oh, Change. Tito Yufu, gusto ko po sanang ipagpalit itong itlog sa asin at toyo. Sige, walang problema. Elred, may pino po ba kayong asin? Mayroon naman pero hindi marami. Pinong asin. Para tayong mga ahenteng nag-uusap ng sikreto. Kung nasa syudad lang, hindi mahirap maghanap ng pinong asin. At hindi na kailangang magtago. Heto. Tingnan mo. Iyan lang, hindi pa abot ng kalahating kilo. Kukunin ko na po lahat. Mahal ang pinong asin. Hindi pwedeng ilagay lang sa sako. Paano kung humalo ang lasa sa magaspang na asin? Napakaingat niyo po talaga, tita. Hindi ko po naisip yon. Na naman. Sandali at ibabalot ko sa papel. Sige po. Gaano karaming toyo? Punuin niyo na po. Sige, sandali lang. Chang'e, ang lalaki ng itlog mo. Bukod sa asin at toyo, may sukli ka pang 4 na sentimos. Tita, huwag na po kayong magsukli. Bigyan niyo na lang po ako ng alak na sorghum. May bot po ba kayo riyan? Pahiram po sana ng isa. Ibabalik ko rin po pagkatapos. Itong alak na sorghum, ang pinakamahal na alak dito sa tindahan natin. Magaling kang pumili, Chang'e. Huwag mo nang intindihin ang bote. Ibabalot ko na sa iyo. Wala yang bote na yan. Bilis, bilisan mo. Dagdag mo pa. Naku tita. Tama na po, halos kalahating kilo na po iyan, baka malugi kayo. Magkakamag-anak naman tayo. Isa pa, may pinag-aralan ka. Umaasa akong doon sa eskwelahan. Ay babantayan mo ang pilyo kong anak. Ah, opo. Huwag po kayong mag-alala, tita. Aalagaan ko po siyang mabuti. CJ. Aalis na po kami, Tito Yufu. CJ. Mag-ingat kayo. Tingnan mo iyong babaeng kasama ni Chang'e, napakaganda. At ang lambing pa magsalita. Bagay na bagay sila ni Chang'e natin. Huwag kang magsalita ng ganyan, ate yon ni Chang'e sa syudad. Huwag kang gagawa ng issue. Ano naman? Hindi naman sila magkadugo. Kumbaga, sabay lang silang lumaki at magkababata. Negosyante ka pa naman. Pero napakahina ng utak mo. Pero sa bagay, ang ganda nilang tingnan na magkasama. Elred, kapag may oras ka, sabihin mo iyan sa nanay ni Chang'e. Baka maging maganda ang kalabasan niyan. Siyempre naman, hahaha. Ikaw na ang matalino. Halika rito. Mabuti na rin yun sa kanila, hahaha. Ano bang pinag-usapan nyo? Bakit ang saya ninyo tungkol sa'yo? Pinupuri ka ng 2 mong kapatid kanina. Binibigyan mo raw sila ng matamis at itlog. At pinapag-aral mo pa sila. Sabi nila, ikaw raw ang pinakamagandang kuya sa mundo.
Pinuri ako ng mga kapatid ko. Ayos iyon ah. Ang galing mo talaga, Changsh. Ang pagiging mabuti sa pamilya ang pinakamahalaga. Huwag mo na nga siyang purihin. 垮了啊！ Ganyan talaga si Changsh. Para siyang araw. Kahit saan siya pumunta, paborito siya ng lahat. Dahil napakabuti niya sa iba. Kaya mabuti rin ang iba sa kanya. Kakain na. Wow, isang mangkok ng egg custard. At ang laki pa ng mangkok. Hindi kasing ganda ng syudad ang probinsya. Pagtiyagaan nyo na lang ah. Yulut, tita. Ito na po ang pinakamasarap na egg custard na natikman ko sa buong buhay ko. Haha, nakahinga ako ng maluwag doon. Sige na, kumain na tayo. Tama na ang kakatitig. 比赛看了， Baka matunaw ako niyan. 8. Kung may problema ka sa susunod, pwede kang lumapit sa akin. Kahit hindi na tayo magkasama sa bahay. Magkapatid pa rin tayo. Changge, ikaw ang mas nangangailangan ng tulong ngayon. Kapag nahirapan ka, lumapit ka lang sa akin. Nasa syudad ako. Kaya malaki ang maitutulong ko sa iyo. Opo, sige po. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Aalis na kami. Ellen. King Lu, magpapasarap tayo ng pagkain ngayon. Magpapalambot tayo ng tadyang. Ma, pwede ba ninyong pagsabihan si Li Changle? Kung hindi ko lang alam na nandito siya, iisipin kong pinasok na tayo ng magnanakaw. Naku King Lu, bakit mo tinawag na magnanakaw ang kapatid mo? Kararating lang ni Changle kaya curious pa siya sa lahat. At kahit may mali siya, ikaw ang tunay niyang ate, kaya dapat inuunawa mo siya. Pero dati, hindi niyo po sinabing unawain ko si Changsh. Sira ka ba? Pareho ba iyon? Si Changle ay tunay mong kapatid. Sige na, tunay na kapatid. Kahit anong maling gawin ni Li Changle, iyan lang palagi ang sasabihin ninyo. Napapalo ako ng dahil sa'yo. Tapos gusto mo pang kunin ang gamit ko. Ang mga gamit dito sa bahay ay magiging akin din balang araw. Wala kang karapatang ilabas ang mga ito. Ibitiw mo iyan. Kung hindi, hindi ka makakaalis. Sige, sa iyo na lahat. Sa iyo na ang bahay, sa iyo na si Mama. Lahat ng gamit ay sa iyo na. Heto na ang gamit mo. Ako na lang ang aalis dahil parang ibang tao na ako rito. Dilipulin din kita balang araw. King Lu, saan ka pupunta? Magluluto pa naman tayo ng tadyang mamaya. Hindi ba't paborito mo ang tadyang? Naku namang bata ka, pinalayas mo na naman ang ate mo. Tunay mo siyang kapatid. Huwag ka namang sumobra. Maaga o huli, aalis din naman siya rito para mag-asawa. Ano bang pinagkaiba kung maaga siyang umalis? Mabuti nga para mabawasan ang kakain ng tadyang mamaya. Ikaw talagang bata ka. Itong patatas at kamote. Kahit sa ordinaryong lupa ay napakataas ng ani. Tingnan ko nga kung dito. 在这儿， Ilang kilo ng kamote ang aabutin bawat ektarya? Sa tuwing mangyayari ito,
Nagugulat pa rin ako sa himalang. Tumutubo at nahihinog ng 5 segundo. Pagkapitas ng mga dahon ng kamote, oras na para sa kapana-panabik na pagbubukas. Tingnan ko nga kung ilang kilo ang aanihin sa isang tanim ng kamote. Grabe, napakaraming ani nito. Ang isang piraso lang na may usbong ay nakapag-ani na ng mahigit 5 kilo. Sa taya ko, ang mga butong itinanim ko kanina ay aani ng kahit 50 kilong patatas at 100 kilong kamote. Kung kakainin lang ito, kasya na ito sa aming 6 sa loob ng 1 buwan. Lalo na sa panahon ngayon, ang 2 pananim na ito ay ang karaniwang pangunahing pagkain ng mga magsasaka. Ito pa talaga ang pinakamatamis na klase ng kamote. Yung mga inihaw na kamote sa kanto sa nakaraang buhay ko. Ito ang paboritong gamitin. Kahit malayo ka pa, maaamoy mo na agad. Ang bango. Grabe, matamis na kahit hilaw. Mas matamis ito sa lahat ng nakain kong kamote dati. Sa nakaraang buhay ko, abot na sa mataas na level ang kalidad ng mga pananim. Nauna nang hindi bababa sa 60 taon kaysa ngayon. Ibig sabihin, ang mga buto natin ngayon sa tulong ng mahiwagang bukid ay nakakapag-ani ng mga pananim na mas advanced ng 60 taon sa panahon natin. Hindi na ito kapani-paniwala. Hay! Ang makakain ng sapat ang tunay na buhay. Sa panahon ngayon, maraming pamilya ang hindi nakakakain ng sapat. Ganoon din ang pamilya ko. Kailangan kong bilisan para makakuha ng maraming pagkain at mabuhay ang buong pamilya. Kung magkakaroon pa ako ng mas maraming yaman sa hinaharap, tutulungan ko ang buong baryo na umasenso at yumaman. Hay, napansin ko nitong mga huling pasok ko sa mahiwagang bukid. Ang paglakas ng katawan ko ay bumabagal na. Umabot na kaya ako sa limitasyon ko? Hayaan na, kahit papaano kapag nasa loob ako ng bukid. Kahit hindi ako matulog buong gabi. Paggising ko kinabukasan, masigla pa rin ako. Ngayon habang may oras pa, magbabasa muna ako ng libro. Para mapabuti ang sarili ko. Bakit parang mas lumakas pa ako? Mas luminaw rin ang paningin ko. Dahil kaya ito. Sa kamote. Ibig sabihin ba nito, basta kakain ako ng mga pananim mula sa mahiwagang bukid, gaganda ang pangangatawan ko. Parang mga mahiwagang gamot sa mga pantasyang mundo. Kung ganito nga, kailangan kong gumawa ng paraan para makakain rin sina tatay, nanay at mga kapatid ko ng pananim dito. Kailangan ko na itong planuhin ng maayos. Pero mayroon pang isang problema. Masyadong kaunti ang buto ko. Kailangan kong maghanap ng iba pang buto. Bilang isang taong mahilig magtanim, nakakita ng ganitong kagandang bukid pero walang maitanim. Napakasakit sa pakiramdam. Guro na ako ngayon. Pwede kong ipalit ang patatas at kamote sa mga bata. Gagawin kong pabuya sa mga estudyante ang mga pagkain ito. Sa ganitong paraan at sa tulong ng mga bata. Naniniwala akong hindi magtatagal. Itong mahiwagang bukid ko ay mapupuno ng iba't ibang uri ng pananim. Kapag dumating ang araw na yon, ano na kaya ang magiging itsura nitong mahiwagang bukid ko? May inililihim kayo sa akin na parang gusto ninyong malaman ko, pero parang ayaw niyo ring malaman ko. Pero hindi ko kayo tatanungin. Tingnan ko lang kung kailan hindi makakapagpigil ang 2 batang ito. Kuya, kailan ulit babalik yung magandang ate kahapon? Yung kasama mong bumili ng gamit.
Bakit? Bakit gusto ninyong bumalik si Ate Kinglun nyo? Kasi tinuturuan po kami ni Ate Kinglu na maglaro ng string figures. Napakagaling niya. Kaya niyang gumawa ng kung ano-anong hugis gamit ang kamay niya. Hi! Ngayon lang ako nakakita ng ganoon kabait na ate. Ah, kuya, sana mapangasawa mo na lang si Ate Kinglu. Para makita na namin siya araw-araw. Anong sinasabi ninyo? Ate ko siya. Palagi kaming magkasama. Sa loob ng 18 taon, kaya pamilya ko na siya. Katulad din ng relasyon ko sa inyo, hindi ba? Hindi po iyon pareho. Hindi niyo po kadugo si Ate Kinglu. Narinig ko kagabi na nag-uusap si Tita Yufu at si Nanay. Bagay na bagay raw kayong dalawa. Sakasabay kayong lumaki mula pagkabata. Kaya magandang magkatuluyan kayo. Nga po, at gusto ko rin si Ate Kinglu. Gusto ko siyang maging hipag. Ang liliit pa ng mga batang ito, pero alam na ang mga ganitong bagay. Hayaan na nga, inosenteng salita lang ng mga bata. Hindi man kami magkadugo ni Ate Kinglu. Mas matimbang pa yon sa pagiging magkadugo. Tara na. Principal Huang. Biyernes po ngayon. Gusto ko po sanang bigyan sila ng extracurricular na gawain. Ang mangolekta ng iba't ibang uri ng ligaw na gulay. Para na rin itong practical lesson nila. Siyempre po, bibigyan ko sila ng pabuya. Hindi ko po alam kung pwede ito. Gustong-gusto ng mga batang iyan na lumabas at maghanap ng gulay. Kasi nakakapaglaro na sila. Makakatulong pa sila sa mga magulang nila. Hindi na kailangan ng pabuya. Hahaha, kailangan ko pa rin silang bigyan. Haha, Biyernes ngayon mga bata. Kaya may ibibigay akong extracurricular na gawain sa inyo. Mangolekta kayo ng iba't ibang uri ng ligaw na gulay. Pagkatapos ay dalhin nyo rito sa silid-aralan at ibigay sa akin. Kung mas marami kayong makukuha, mas malaki ang pabuya ninyo. Sige, maggrupo kayo. Kukuha ako ng gulay, kukuha rin ako, tara, sige. Ang mga batang ito, kapag narinig na may extracurricular activity, tuwang-tuwa na parang mga baliw. Kuya, isasama ka namin sa paghahanap ng gulay. Ang dalawang kapatid ko, talagang nag-aalala para sa akin. Iniisip siguro nilang lumaki ako sa syudad. Kaya wala akong alam sa probinsya. Kaya nag-aalala silang hindi ko makilala ang mga gulay. At mapahiya ako sa labas. Sige, maghanap tayo ng gulay. Kuya, tingnan mo, ito ay water celery. Ang ugat nito ay maninipis at mahahaba. Judith, at ang dahon ay parang balahibo ng ibon. Amuyin mo. Amoy celery na nakakaginhawa. At may kaunting tamis pa. Kuya, natandaan mo ba? Sa susunod na makakita ka sa labas na may ganitong amoy. Water celery iyon. Opo, natandaan ko na. Gurong Xiufang. May iba pang mga ligaw na gulay. Maghintay ka lang dyan at hahanap pa ako. Kuya, marami rin akong kilalang gulay, tuturuan din kita. Sige, ikaw ang bahala, Gurong Xiuzu. Takot na mahuli ko sila. Siguro gumagawa na naman ng kalokohan ang mga ito. Xiufang, Xiuzu, maghanap na muna kayo rito. Titignan ko lang kung kumusta na ang ibang mga kaklase nyo. Sige po. Oy, Abala si Ginoong Tsuki na Xiufang at Xiuzu sa paghahanap ng gulay. Hindi nila tayo napansin, tara. Mangisda tayo sa ilog, sige, tara. Patay, nangisda na sila sa ilog. Kuya Tinyo, bumalik na kayo. masyadong mapanganib dyan. Bawal tayong mangisda sa ilog ayon kina tatay at nanay. Tingnan niyo, parang hindi na humihina si Tenyo. Idikdik niyo para lumabas ang tubig, bilis.
Tawagin niyo ang mga magulang ni Tianyu. Baka kapag tinawag ang mga magulang niya, ay mailigtas pa ang bata. Akala niyo ba tubo ang bata? Na kapag itinaob ay lalabas agad ang tubig. At tatawagin ang kaluluwa, hindi ba't mas lalong mapapahamak ang bata? Magsilayo kayo, ililigtas ko siya. Anak ko, anak ko. Anong nangyari? Huwag mo namang takutin si nanay. Changje, huwag mo siyang idiin, ganyan din namatay ang kuya niya noon. Ano ba talagang nangyari? Huwag. Nagliligtas ng buhay si Changje, huwag kang magsalita ng masama. Tingnan ninyo. Mali, buhay siya. Ngayon buhay siya. Sira ulo ka. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang pupunta sa ilog? Kung hindi ka nakita ni Ginoong Xu, wala ka na ngayon. Maswerte ka ngayon. Ha. Anong ginagawa ninyo? Changge, ikaw ang nagligtas ng buhay ni Tianyu. Ikaw ang malaking tagapagligtas ng pamilya namin. Ang magligtas ng buhay ay tungkulin ng bawat tao. At isa pa, ako ang guro ng bata. Tumayo na kayo. Hahaha, napakabuting tao talaga ni Changge. Nagawa niyang iligtas ang isang buhay at parang wala lang sa kanya. Sa tingin ko, malayo ang mararating niya balang araw. Tinakot mo ako. Nang marinig kong lumusong ka sa tubig para magligtas, nanlambot ang mga tuhod ko. Kung may masamang nangyari sa iyo, paano na lang ako mabubuhay? Nanay, alam ko po ang ginagawa ko. Kailanman ay hindi ko isusugal ang buhay ko. Changge, talaga bang ayos ka lang? Tingnan niyo, ayos na ayos ako. Wala namang nawalang braso o binti sa akin. Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Sa susunod na may gagawin ka, pag-isipan mong mabuti bago mo gawin, Tandaan mo, hindi lang buhay mo iyan. Ikaw ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Xu. Opo, tatay. Mag-iingat na po ako sa susunod. Nagkataon pa talaga na ang nailigtas niya ay ang anak ni Xu Haotu. Isa talaga itong masamang kapalaran. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Isinama ni Changge ang kuya ni Tianyu para mangisda. Nalunod ang kuya ni Tianyu. Tumakas sa takot si Changge at hindi agad humingi ng tulong. Kaya namatay ang bata. Simula noon, hindi na tayo magkasundo ng pamilya nila. Bakit ba si Li Changge na naman? Hayaan na, wag na nating pag-usapan ang taong iyon. Masasaktan lang tayo. Sa totoo lang, kaya naging napakamakasarili ni Li Changge ay dahil palagi siyang kinakampihan at paborito ng pamilya ng walang dahilan. May kinalaman yun doon. Mahirap baguhin ang pananaw ni na tatay at nanay na mas mahalaga ang lalaki kaysa sa babae. Kaya sa mga kapatid ko lang ako magiging mabuti. Mas gumaganda ang relasyon namin habang tumatagal. Lalo na tunay ko silang mga kapatid. Kahit paano. Maganda ang ginawang pagliligtas ni Changge ngayon. Ngayong gabi, magpiprito tayo ng maraming itlog bilang selebrasyon. Makakakain na naman tayo ng itlog. Ang saya, ang saya. Changge, kung hindi mo iniligtas si Tianyu namin, siguradong patay na si Tianyu. Nagkatay kami ng isang tupa, at ipapadala namin rito maya-maya. Sana ay magustuhan nyo. Tito, masyado pong mahal ang regalo ninyo. Sapat na po ang pasasalamat nyo. Hindi ko po pwedeng tanggapin ang tupa. Hindi iyan mahal, Changge, tanggapin mo na. Iniligtas mo si Tianyu, na parang iniligtas mo na rin ang buong pamilya namin. Karapat dapat mo lang tanggapin ang tupa na ito. Haha, hindi ko po talaga pwedeng tanggapin yan. Tanggapin mo na ang tupa na ipapadala mamaya. Nakatay na ang tupa. Hindi na nila yon pwedeng iwi ulit. Saka naging malaki ang utang na loob ng pamilya Haotu sa inyo.
Kung ibabalik mo iyan, hindi ba't hindi sila matatahimik? Sige po, kung ganoon. Tatanggapin ko na po. At Kuihua, kami ang may kasalanan sa lahat ng taong nagdaan. Hindi namin kayo dapat sinisisi ng dahil kay Lichangel. Lahat ng ito ay dahil kay Lichangel. Tunay na pamilya lang ang tutulong sa sarili nilang kadugo. Si Lichangel ay talagang walang utang na loob. Tingnan ninyo, naging mabuti kayo sa kanya. Pero umalis siya nang hindi man lang lumingon. Sarili lang niya ang iniisip niya at hindi ang pamilya. Nga, napakawalang utang na loob niya. Mabuti pa si Chang'e. Palagi niyang iniisip ang lahat. At matapang niyang hinaharap ang mga problema. Lagi niyang iniisip ang pamilya. Tama ka, dahil kay Chang'e ngayon. Nagkausap ang dalawang pamilya ng magkasama. Kaya iminumungkahi ko. Ngayong napakasayang araw na ito. Magbati na ang dalawang pamilya. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakaraan. Pakinggan mo siya. Kapatid ko. Ay tuluyan nang nagtapos ngayon. Mabuti yan, mabuti. Ngayong nagkaayos na ang dalawang pamilya, isa itong magandang balita. Ngayong araw, magkakatay tayo ng tupa, magpapalambot ng karne at inom ng alak. Para kalimutan na ang lahat ng galit at magkaayos na. Anong sa tingin nyo? Sige, maganda iyan, Tara. Pumunta na tayo sa bahay para kunin ang tupa. Wow! Kuya, tingnan mo. Hahaha, saan nang galing ang bisikletang ito? Maaga pong gumising si tatay para hiramin iyan sa kapitan. Tatay, para saan po ito? Hindi ba sabi mo kahapon, may gagawin ka sa syudad ngayon? Paano kung wala kang bisikleta? Maglalakad ka lang ba papunta roon? Pumunta ako sa kapitan ngayon para humiram ng bisikleta. Nang sabihin kong ikaw ang gagamit, anong nangyari? Pumayag agad sila, hahaha. Ang galing talaga ng anak ko, hahaha. Tatay. Napagod pa po kayo. Huwag mo nang isipin yon, mag-ama tayo. Dati kasi, walang silbi si Chang'e. Kahit saan ka magpunta, pakiramdam mo ay may utang ka sa iba. Hindi ka makatingin sa kanila ng diretsyo. Ngayong nakabalik na ang anak ko, ang kalahating buhay ko ng pagtitiis. Sa wakas ay maaari na rin akong makahinga at makapagmalaki. Hahaha. Huwag ka nang tumawa, kulubot na ang mukha mo. Hahaha, anak, sa susunod ah. Marami pa akong ipagmamalaki ng dahil sa'yo. Naman, kakain na tayo. Maghilamos na kayo. Sige, maghilamos na kayo, pupunasan ko lang itong bisikleta. Tatay, tutulungan ko po kayo. Sige, kakain na. Nabili ko na ang mga aklat para sa mga kapatid ko. Uwi na ako. Chang'e, ang daya mo naman. Pumunta ka sa syudad, hindi mo man lang sinabi sa akin. Pinaghintay mo pa ako rito sa kalsada. Anong sinasabi mo, papunta na nga ako sa iyo ngayon eh. Bihira ka lang makapunta rito sa syudad. Ako na ang manlilibre ng tanghalian natin, pakakainin kita ng masarap. Hindi ka pwedeng tumanggi ah. Sige, ikaw ang bahala. Chang'e. Sasabihin ko sa'yo, napakasarap ng pagkain sa kainang iyon. Lalo na ang pinaasim na tadyang nila. Talagang napakasarap. Kapag nakain mo yon ng isang beses. Hahanap-hanapin mo, ganoon ba, saang kainan ba? Lahat ng mga kainan ng gobyerno rito sa bayan. Maliit man o malaki, halos nakainan ko na lahat. Sa totoo lang, ordinaryo lang ang lasa. Pribadong kainan. Pribadong kainan. Sila ang sasagot kapag nalugi itong pribadong kainan. Kaya kung hindi masarap ang pagkain, walang bibili. Kung gusto nilang makuha ang loob ng mga mamimili, kailangang makuha muna nila ang sikmura ng mga ito. Sa sinabi mong iyan, siguradong masarap dyan. Hinaan mo lang ang boses mo sa panahon ngayon. Bawal ang pribadong negosyo. Kapag nahuli sila, kukumpiskahin lahat ng iligal na kita nila. At sa malala, ikukulong sila. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Tara, Buksan niyo ang pinto, bumisita ako rito. Bakit hindi ninyo ako asikasuhin? hindi ba niyo kilala kung sino ang tatay ko? Gusto niyo bang ipasara ko ito? Napakatanga talaga. Ang lakas ng boses. Sino ba namang magbubukas ng pinto sa kanya?
Patay, hindi ba't yan ang ex-girlfriend ni Chang'e nung high school? Bakit kasama niya si Li Chang'e? Gaya ng inaasahan. Si Bai Qiuya ay ganoon pa rin tulad sa nakaraang buhay. Matapos akong umalis at piliting bumalik sa probinsya, naging sila agad ni Li Chang'e. At alam ko rin na hindi magtatagal. Magkakaanak sila at magpapakasal. Bigo sa pag-ibig ang kaibigan ko. Wala siyang magawa kundi ngumiti ng mapait. Mukhang kailangan ko siyang eye comfort. Dahil hindi tayo makakakain ng maayos dito, doon na lang tayo kumain sa kainan ng gobyerno. CJ, hoy, sandali. Hoy, sandali. Saktong-sakto ang pagdating niya. Kakasara lang ng pinto sa akin. At wala akong mapagbuntunan ng galit. Tapos gusto mo pang tumakas, Su Chang'e, hindi pwede. Hoy, bakit hindi ka nalang manatili roon sa probinsya? Anong ginagawa mo rito sa syudad? Su Chang'e, baka naman gusto mo pang bumalik dito sa pamilya namin sa syudad. Su Chang'e, sinasabi ko sa'yo, malabong mangyari yon. Ang probinsyano ay mananatiling probinsyano. Huwag mo nang pangaraping bumalik sa syudad. Tama, kahit masakit magsalita si Chang'e. Totoo naman ang sinasabi niya. Wala ka ng pag-asang makabalik pa rito. Hindi na tayo magka-level ngayon. Ang tataas din naman ng tingin nyo sa mga sarili niyo. At atat na atat pa kayong idamay ako sa inyo. Takot na takot ba kayo? Na nandito pa ako. Su Chang'e, ngayon, akin na ang mga magulang mo. Akin na rin ang ex-girlfriend mo. Naiinggit ka lang sa magandang buhay ko. Naiinggit ka kasi may nagmamahal sa akin. Sa totoo lang, tingin ko ay bagay talaga kayong dalawa. Lene, Li Chang'e. Dahil sa pangarap na magkaroon ng masaganang buhay, tinalikuran mo ang mga magulang na nagpalaki sa iyo ng 18 taon. At ikaw naman, Bai Qiuya. Para lang maging manugang ni Director Li. Kumabit ka sa tamad at palamuning si Li Chang'e. Kayong dalawa. Pareho kayong walang utang na loob. Pareho kayong walang konsensya. Kaya, Sana ay magkaanak na kayo agad, haha. Buisit, paano niya nalamang? May nangyari na sa amin ni Li Chang'e. Kapag nalaman ito ng mga tao sa pabrika. siguradong kukutyain nila ako. Araw-araw ka pa namang pinupuri ni tatay. Akala ko pa naman kung sino kang matigas. Hindi mo rin pala kinaya ang hirap sa probinsya. Nga. Sa probinsya, walang mga babaeng ganito kabango at kalambot. At ang mga magulang mo ay walang mga kwenta. Hindi ba totoo naman? Tama ang sinabi ko. Para lang silang dalawang matandang aso. Aba, Li Chang'e. Bakit ang hilig mong lumuhod? Gusto mong umalis si Chang'e sa syudad. Lumuhod ka sa loob ng pabrika. Ngayon, para magmakaawa sa amin. Lumuhod ka na naman. Wala ka talagang paninindigan. Bai Qiuya, bagay na bagay talaga kayong dalawa ni Li Chang'e. Magsama kayong mga aso habang buhay, haha. Gago ka, papatayin kita. Sa nangyaring ito kay Li Chang'e, siguradong 10 hanggang 15 araw siyang nakahiga. Mabuti na iyan para hindi siya pagalagala at nangangagat ng tao. Chang'e, ayos ka lang ba? Su Chang'e, sisiguraduhin kong mamatay ka ng masama. Dati, si Bai Qiuya ang palaging humahabol sa'yo. Ngayon, binabaliktad niya na ikaw raw ang humahabol sa kanya. Hindi siya nababagay sa'yo, napaka. Hindi ko alam kung bakit niya nagustuhan. Ang walang kwentang si Li Chang'e. Tama na yan, huwag ka nang magalit. Wala siyang pakialam kung sino ang anak ng direktor ng security. Ang gusto lang niya ay maging manugang ni Director Li. Napakakapal ng mukha. Bless you. Ay. Ma, si Su Chang'e. Ang probinsyanong iyon ay binugbog ako. Muntik na niya akong patayin. Hindi mo ba ako ipagtatanggol? Tita, sumusobra na po talaga si Su Chang'e. Wala na siyang respeto sa inyo at kay Tito. At sa buong pamilya Li.
Pinalaki niyo siya sa loob ng 18 taon. Pero binugbog niya ang tunay ninyong anak. Muntik na niyang patayin si Chang'e. Chang'e, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mamatay si Xu Chang'e. Kumalma ka lang. Kanina, nang laitin ni Li Changle ang mga magulang ko. Dahil sa sobrang galit ko, nagawa kong kontrolin ang bato gamit ang isip ko. Naisip ko pa nga na kung gusto ko, pwede kong patamain ang bato na ito kahit saang parte ng katawan niya. Ganito ba talaga ito kamahiwaga? Ibig sabihin ba nito? Itong mahiwagang bukid ay makakapagbigay sa akin ng kapangyarihang immortal. Chang'e, sasaktan ka ng pamilya ko. Pero nakapagdesisyon na ako. Pupunta ako sa Xu Family Village para magturo sa elementarya doon. Samahan mo akong harapin ang mga pagsubok, gusto mo ba? Opo, gusto ko.